Sa July 2 pa ang deadline ng JBC o Judicial and Bar Council sa pagtanggap ng nominasyon at aplikasyon ng mga posibleng susunod na Chief Justice. Ngayon pa lang, mahigit 6 na po na ang nasa listahan ng JBC. Pero ayon kay Senator Francis Escudero, may mga nuisance candidates daw ang gustong isingit sa ginagawang shortlist ng JBC. May report si Tina Panganiban Perez. Hindi lang sa seryosohin nila, pero wag naman nilang babuyin yung proseso. Yan ang panawagan ni Senator Chis Escudero sa lahat na nagbabalak mag-nominate o mag-apply para sa posisyon ng Chief Justice ng Korte Suprema. Nitong mga nakaraang araw kasi, may mga nagsumite di umano ng nomination ng mga taong hindi naman daw nakakatugon sa minimum requirement ng pwesto o di kaya ang nag-nominate, hindi masiguro kung totoong tao nga dahil sa kakaibang pangalan niya. Pero walang magagawa ang Judicial and Bar Council kung hindi tanggapin ang mga nominasyon. Hindi nila kontrolado kung sino mag-a-apply o i-nominate. At hindi naman nila siguro kasalanan kung may mga house na nag-a-apply o nominate. Basta sa punto de vista namin, yung mga seryosong nominees at applicants lamang ang aming sasalain. Ang minimum requirement ng nominado o aplikante sa pagka-Chief Justice, edad na hindi bababa sa 40 pero hindi naman susobra sa retirement age na 70. Mayroong 15 taong practice ng abogasya, natural-born Filipino at membro ng Philippine Bar. May 4 ding katangian ng isang Chief Justice, proven competence, probity, integrity at independence. Para sa Integrated Bar of the Philippines, ang independence ang pinakamahalaga sa 4. Dapat titignan din na yung i-appoint ng presidente may capacity rin to distance himself from political loyalties. Kasi ang trabaho ng Korte Suprema to review the actions and policies of the President and to determine kung itong mga to ay nakaayon sa ating konstitusyon at sa ating batas. Sa ngayon, 63 na ang nanominate sa pagka-Chief Justice habang 2 naman ang nag-apply. 13 sa mga nanominate, tinanggap na ang kanilang nomination. Ayon sa IBP, kakaiba raw ang ganito karaming nominations. Medyo unusual ito, Tina, kumpara sa mga dating naging selection process for the Supreme Court. I think the reason for this, yung pinanggalingan natin, nagkaroon ng impeachment at malaki ang demand ng taong bayan sa transparency at malaki ang demand na gawing yung selection process be open to the widest possible qualified applicants. May hanggang July 2 ang mga gustong mag-apply o mag-nominate para sa pagka-Chief Justice. Madali lang ang proseso. Mag-email o sumulat lang sa JBC. Ang mga manonominate, kailangan sumulat sa JBC para tanggapin ang kanilang nomination. Kung hindi, hindi sila ikukonsidera sa posisyon. Ipalalathala ng JBC ang pangalan ng mga nakalusot sa unang sala. Sa 2 linggo naman ng Hulyo, inaasahang magsisimula ang televised interviews ng mga nominado at aplikante. Tina Panganiban Perez, GMA News.